Guys, quick video lang, no? So, mas mahal lang ngayon bumili ng ginto. Kasi yung spot price ni gold ay pumalo na at tuloy-tuloy siya patungong 3,000 per ounce to, ano. So, kung bumili ka last January or February, mas maganda. So, ito yung nakakapanginayang kasi yung Bangko Sentral natin, nagbenta sila, no? So, sana profit pa rin yun. Pero nag-take profit sila before nung bagsak ng February. Pero is hindi pa rin nila na hold. Then yung account natin ay tama yung bias, yung entry lang yung hindi. So nasunog. Although 20 USD lang naman yun. Pero umabot kasi siya ng 100 guys eh. So 20 to 100 USD. Then kung yung 100 na yun, yung open position natin is na-hold pa, hindi siya na-stop out. So tuloy-tuloy siyang umangat hanggang sa ito nga 2988. So malaki-laki. So siguro abutin yun ng 500 USD, no. So naging fundamentals kasi nito yung CPI mababa. Pero ingat pa rin tayo kasi yung mga tariff ni Trump nandun pa rin, in place pa rin. So although yung CPI is bumaba, sabihin nun is walang pambili yung mga tao, walang trabaho siguro, or kulang yung nagtitipid. So mga ganong senaryo. So pag mababa yung CPI, baka mag-rate cut. So January, magre-rate cut na sila. So kaya bababa yung dollar. So tataas lahat ng kalaban niya. Pero pagka ganun is recession kasi dapat nasa tamang level lang yung baba, hindi gradual yung baba ng CPI. Kasi hindi naman pwedeng wala kang CPI guys, no. So yung CPI kasi yung paggastos ng tao. So kung walang gumagastos, meaning walang trabaho, walang pera yung mga tao. So pagka ganun, yung ekonomiya mo babagsak kasi sinong magpapagas? Sinong bibili sa 7-Eleven? Sinong bibili sa McDonald's? Sinong bibili sa Jollibee? So mga ganong senaryo. So kailangan maintain lang yung CPI na yon sa threshold na hindi siya boom na boom yung economy or hindi rin siya lugmok na lugmok. So on level lang na dapat kasi as world economy or first country ang US, dapat nandun lang sila sa level na yun. Hindi sila katulad ng Pinas na sobrang lugmok or ibang bansa tulad ng Saudi, malakas mag-spend, no. So mga ganun ba. So expect natin na aalis sa US yung mga investment kasi nga recession. Pero guys, remember, kapag nag-recession sa US, damay lahat kasi nga world economy ito. And yung kanilang pera is yung world currency. Kasi yung Bitcoin tsaka itong China Yuan or Euro or ano pa naman, hindi masyadong gamit. So remember, USD pa rin yung talagang pinaka world currency. So yun lang guys. So nakakalungkot lang kasi na-stop out tayo dun sa natin. Ito yung account natin kay IC Market. So na-stop out tayo. Ayan. So ito yung natin, no. Yung buy sell natin, nag-take profit. Ito sana. Yung sell is profit pa sana yan kasi bumaon pa yan hanggang 2,906. Then yung buy natin ay may stop loss. Tingnan nyo. Paldo sana yan. No? Siguro yung 2,918 hanggang 2,988. Siguro mga 20 something or $50 yun. So ilan yan? 0.01. So sayang.
So, lesson learned yan is, ayun nga, masyadong madami yung slot sizes. Pero, kung hindi sana tayo naglagay ng SL, kasi na SL yan eh, oh. Hindi siya stop out. Okay. So, sayang. Ganun pa man ay buhay pa yung ano natin dito kay XM. Kay XM mayroon tayong sell, kay Euro at least yung pullback yung ano natin, yung inaasahan dito. Yan. At least 60900 or once na bumutas na 23 sa Fibro level na 23, mga magtipid na tayo kasi ano nga talaga guys, yung dollar is hihina. Pero may inaabangan tayo itong US 500 kasi sa D1 niya o kaya sa H1, ayan o. So nag pending limit, pending buy limit tayo dyan. So baka masakyan natin yan. So yun lang guys, medyo napahaba ng ating video. Salamat.